mga chong! Welcome po dito sa ating channel and kamusta po kayo lahat? Long time no here and see you guys. No? Medyo nawala po tayo sa ere dahil po medyo naging busy lang po tayo. But ito na tayo. Balik na naman po tayo at magpapatuloy po ang ating reaction for real. No? And I just have a little announcement, although it says on my background later is big. No? Ano ba yan? Pero unahin po muna natin, syempre, makakalimutan pa natin. Yan ang dahilan nga kaya tayo nandito. OFWs, kamusta po kayo? No? Palutong-paluto po tayo lang pati po ang Pilipino po sa kahusayan at sa sakripisyong ginagawa niyo po sa ating mga kababayan at sa inyong mahal sa buhay, no? Kaya maraming salamat po sa inyo at please ingat lang po mga OFWs, no? At wag po tayong padalos-dalos at always take care of your health and pray, okay? Para po sa pamilya natin, okay? Salamat po sa inyong malaki. At syempre, no, alam ko medyo tumagal na ito ng konti, pero nandiyan pa rin, trending pa rin, ay gusto po natin batiin ang ating pong Vice President Sara. No? Dahil ito po ay maganda ang number niya when it comes to ratings, sa trust rating ng mga Pilipino. Hindi na ako magtataka dyan, lagi naman ganyan no? Simula pa yan sa tatay niya hanggang sa anak, ayan na po ang resulta, no? Pero syempre, meron ng mga kami nababalita na may mga na naninira na sa kanya. Ganun talaga, pagka ang tao ay matino, no? At baka Pilipino, inggit na lang yan, no? Kaya lalo na yung dito sa ulunan ko, no? Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng 70% yan, hindi ko alam kung yan ba you got paid or what. Pero what can we do, no? Siya na posisyon ngayon. But anyway, okay lang yan. As long as alam natin kung sino talaga ang dapat nating pagkatiwalaan, tuloy lang po natin yan dahil ito naman po ay para sa atin din in the future. Okay? Congratulations. Alright, syempre nga po, sabi ko sa inyo yung big announcement, although small announcement lang naman, I decided to use my name sa Chong Can Talk, which is kasi po ang tawagan po namin ng mga college friends ko, barkada ng bata pa 90s, 80s, at kung malalaman nyo po yung TV show ng Palibasa Lalaki, I guess doon namin nakuha ng aming barkada at tawagan namin mga chong. You know, matagal na sinasabi sa akin yan, no, before na mabuo pa yung channel na Aliasiga. Pero inuna ko yung Aliasiga kasi hindi lang naman po ako may idea noon. At yun din naman po ay galing din naman po sa isang kaibigan ko sa Pilipinas na ginawa ng aking moderator dito sa US. Nagamitin ang pangalan na yon at ginawa ang logo ng iba pa. But anyway, hindi ko na babanggitin kung sino yung mga yun. Salamat po sa inyo. Because of Aliasiga ay nakabuelo tayo ng maganda at nagkaroon tayo ng subscriber at nakilala rin kahit pa paano. I'm not saying na tayo po yung malaking influensya, pero at least we are now part of it. We are stable. Okay? Kaya nga po, ito na ang ating magiging channel name ngayon. Palakpakan natin. At ito pong channel na to ay para sa lahat ng mga chong. Kaya nga every time I intro myself, I say, what's up mga chong? Kamusta mga chong? Hindi na nga lang natin maririnig yung Aliasiga kasi nga po dahil nga po ay magiging chong na tayo, which is the chong now, no? Because we always say what's up chong, now they can talk by me from you, okay? So kaya suportahan niyo po more, ituloy natin ang suporta from Aliasiga to Chong Can Talk. Please subscribe po tayo, mag-comment tayo, maganda yung comment na yan, i-like natin ang video at i-share nyo na rin at syempre yung notification bell. In that way tayo po ni Chong ay may bagong video na ipapakita, okay? Kaya, after the announcement, ito na yun! Alright? So again, please support this channel. Same as Aliasiga, now is Chong Can Talk, which is ang inyo po mismo ay Chong. Kayo rin po ay aking mga Chong. Okay? Gets nyo? Gets ko. Anyway, umpisa na po natin, no? At lately lang po, no, ang ating pong Vice President Sara ay sumagot na naman po sa mga utak-biya ng NPA, no? Kung saan ito ay nasa Congress, no? Yung tatlong mokong na, pero itong isang to ang talagang laging tumitira kay Vice President Sara Duterte dahil nga po ay para sa atin naapektuhan ang kanilang operation, ang kanilang plano, ang kanilang pagbibigay ng parang convincing power sa mga kabataan na join na kayo. Gets nyo? Yun ang ibig sabihin. But anyway, umpisaan po natin yan, no? Ayan. Okay? Kung matatandaan nyo po ng ating pong Vice President Sara ay lately lang nakikita ko sa mga iba-ibang social media at mga news. O sa news hindi natin masyadong makita dahil I don't know, sabi nila naka-zip daw sila. But anyway, masyadong tinitira to ng ating mga kalaban sa mga kalaban ng society ng Pilipinas, katulad na nga lang po ng mga ACT. Kung sino pong ACT ay ito pong si Castro. Siya po ay isa sa mga tumitira sa ating Vice President Sara. At kung matatandaan nyo last year, isa ito sa nagtatry na pigilan yung fund ng, I think, sa Vice President Confidential Fund at saka sa what do you call this, sa Department of Education, which is siya po ay ACT, Alliance Concerned Teachers, tapos isa siya sa kumukontra sa DepEd. It's funny. Yeah, kaya ang masasabi ko na dito sa taong to, ewan ko ba, hindi ko na masabi ko ano pa. But anyway, ito po yung mga sagutan nila actually, no? Kung tatandaan nyo, ayan po. Sinabi nitong si Castro na ang PCG daw
na binanggit niya ang palaging humaharap sa pambubuli ng China tapos ang Intel funds nila ay 10 million lang daw. Okay, alright. Pero mula pa ng 2009 yun. Okay? Sino ba ang mga presidente at ang mga Congress noong time na yun? Okay? I think isa na sila. No, hindi ko lang alam kung anong partido sila noon. Kung ACT na o yung mga bayan muna, I'm not sure. No, because I don't care. No, kaya lang ko sinasabi ngayon is because matagal na palang ganun ang PCC. Bakit ngayon niya lang ginagawa yan? Kasi naaapektuhan siya sa ginagawang operatives ng Vice President. Kung ano man yun, lalo na siya na rin ang isa sa NTF co-chairman. Kaya gigil na gigil to si Castro. Hindi lang yan, pati yung isang Bading at saka yung isang Gabriela, gigil na gigil. That's why they're trying to make their best. Sinisiraan pa nga si Vice President na bakit yan ang Department of Education. Kung matatandaan nyo si Teddy Casino, no, si Lipstick Boy, no? Ay sinabi niya na since siya na raw ang NTF LCAC, ay ibigay na raw sa iba yung Department of Education. Bakit? Para masindak nyo na naman ang secretary doon. Yamado naman talaga noong pa na ang DepEd noon, mahirap talagang, parang they having a hard time to fight these cockroaches kasi ay takot. Pero itong Vice palaban. Yan ang hindi matanggap ni Castro. Kaya naman sinagot ito ni Vice President, no, tungkol sa confidential. Alam mo, nakakapagtaka kasi, no. Itong si Castro, tulak ng tulak, puro confidential fund. Pati nga yung mga nagko-comment sa Twitter nung tatandaan ko nung nagkaroon ng egay na bagyo, no. Meron naman nag-tweet na sana may makarating na confidential fund si Vice President Sara para sa mga disaster sa egay. Confidential fund nga eh. Ano bang confidential fund? Ang problema kasi, ang ibang Pilipino, lalo na mahilig mag-tweet, ay sinasakyan na lang, hindi mo na nire-research kung ano ba talaga yung confidential fund. I already explained that from my other videos, no? Pero it's still the same thing. Yung pa rin na sinasabi nila na confidential funds, and confidential funds sana magamit, blah, blah, blah. Eh, nakita lang nila si Vice President Sara na nagbiyahe. Sinasabi agad confidential fund. Now, the positive way that our Vice President was doing was ginagamit niya ito to get an information, an intelligence na kung sino ba itong ACT na to. Kaya nga kung matatandaan nyo rin sa last video ko na inano ni DepEd Secretary Vice na maging transition or transparent yung ACT kung sino yung mga teacher na nagko-contribute sa kanila. Eh, ano naman yan hindi naman yan na pinipigilan. Gusto lang malaman kung sino yung mga yon. Kita nyo nangyari. Nagngangak na naman ang ACT na kesyo, ba't pinakikailaman daw sila? Ay, syempre, DepEd yan eh. Eh, yung mga teacher, sinusweldo ng DepEd yan. And DepEd is the one who is the head para sa mga public teachers. Hindi yata na alam ng ACT yan eh. Palibasa kasi kwarta-kwarta lang eh. Diba? But anyway, sinagot ito ni Vice, the man of the confidential fund should be left to the wisdom of the entire membership of the House of Rep and Senate, not to Castro. Tama naman yun eh. Di ba? Ano dito Castro? Eh di bumoto siya ng against kasi alam naman nila na ni Vice na ang Congress ang magdi-decide yan. Yes, that proposed ang Vice President dito na we need this money, 500 million or 1 billion, I don't know. I think it's 1 something billion or 500 million. Comment nyo nga pagka matandaan nyo kasi medyo nalito tayo. But anyway, yun ang ibig ko sabihin. No? Eh di bumoto siya against that or get a good question. Ano ba talaga? Kaya nga confidential fund eh. Gigil na gigil kasi yung mga yan eh dahil nga inggit at inis dahil yung operation ni Vice President Sara na patago, nangyayari, nalalaman niya ang sikreto ng mga hinayupak na ito. Di ba? Kaya yun ang ibig ko sabihin. But anyway, inamin din naman ng ating Vice President Sara na hindi naman talaga siya magaling when it comes to Secretary of Department. Kaya nga sinabi niya sa isang post niya noon na parang paulit-ulit na lang, no, yung curriculum at teaching sa yung tanong sa kanya na paulit na hanggang tumaas na ang blood pressure ng USEC niya, no, dahil nga po na parang pinupush yata masyado ng ating Vice yung nakakaalam mismo sa DepEd. Inamin niya naman eh. Is not experienced 100% sa DepEd, but she is teaching herself and learning from it. Hindi lahat ng secretary naman kasi alam yung department. Siyempre sa umpisa mangangapa ka talaga. Sino ba naman ang mga tao dyan? Kahit pa sabihin mo, yung nga iba, sabihin natin, kasi nga, Chong, yung iba, experience na sa education, but hindi pa yun na inilagay. Paano naman ko yung experience na yun? Corrupt naman. Di ba? Oh, no! Exactly. Kaya, okay lang po yan. Okay? Let Vice President give time. Give her time, no, to work for the DepEd. May nangyayari na eh. Hindi lang tumatanggap. But anyway, ito po yung video sa pagwawine ni Castro. In the meantime, Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro claims that it is not them, but the Department of Education under Vice President Sara Duterte that has been diverting the people from discussing legitimate education issues. Castro says DepEd red tags progressive groups instead of fixing a long-standing... Yung red tag na yan, matagal-tagal na yan, pero puro yan pa rin na sinasabi. Wala na sila masabing iba eh. No? Because people doesn't believe them anymore. Wala nang naniniwala sa kanila. Konti na lang, sila na lang ika nga, di ba? Kaya, wala na. Red tag, sasabihin nila red tag. Nakakasawa na eh. Parang, kayo ba mga Chong, hindi ba kayo, parang, ano ba yan? Yan na naman, di ba? Problem. The lawmaker also says their long-standing push for DepEd to hire new teachers. Lawmaker o loko-loko maker, di ba?
teachers is justified. She observed that the previous two administrations had come close to these targets. Castro's statement is in response to Duterte's claim that hiring 30,000 teachers yearly is impossible. Duterte also said that act is only trying to divert attention from the New People's Army attacks in Masbate province, which has affected students in the said area. Totoo naman eh. Totoo naman yung nangyayari. Ang problema kasi sa mga LTO nito, akala nila nasa panaginip pa sila. Akala nila nauuto pa nila yung tao. Kaya ginagawa nila, sinasabi lang ito na dinadivert daw sa patayan sa Masbate. Totoo naman eh. Oh. Ay. Yun na pala yun. Kaya naman po ang ating Vice President ay sinagot niya, no, to si Castro. Siyempre, yan ang kaganda ng ating Vice, no. Kapag may mga ganyang sitwasyon, question, o may nag-comment, may nag-post, or what, sinasagot niya, o ng grupo niya. Tama lang yun, no. Kaya sana ganyan din ang ating PBBM. Pero wala eh. Binabaliwala nila. Kaya at least kayo, ang mga tao, pag sinagot ng ating Vice President Sara, yun na yun. Diba? Kasi they voted for her as a Vice President. And they're looking at her. They respect her. Si Castro, wala yan. Ano lang yan, pampagulo lang yan talaga. Yun na lang yun, ang kanilang buhay. Ma'am, while po naghahanda ang DepEd sa mga activities, meron po mga groups na nag-criticize for asking again another way of confidential funds for the department. So yan, confidential fund. With regard to the confidential funds, we leave it to the decision of Congress, the House of Representatives, and the Senate. Basta kami nag-propose kami. Ito lang yung sagot niya kay Castro, no? Patama niya ito kay Castro. And puro confidential fund, no? Wala na silang ginawa kundi confidential fund. Ganito lang yan eh. Confidential fund, red tag. Red tag, confidential fund. Iyan lang ang kanilang sinasabi. Kaya wala talagang bago, no? And they're trying to convince people na si Sara ay gumagawa lang ng kulong ano. Huwag kayong maniwala doon mga chong. Because ang ginagawa naman talaga ng ating Vice is she's trying her best. Alam niya na kung sino dito mga rebelde. Alam niya na rito kung sino mga salot, no? Buti nga hindi niya dinidiretso sa media eh. Pero alam niya na yan. Yan si Castro, may laman na yan, no? Hindi niya lang binibigla, inuunti-unti niya. Kaya nga natatawa na lang si Sara eh. Every time na marinig niya na may mga Castro, yung mga makabayan na yan, alam niya yun lang yun. Kasi nga, naaapektuhan sila sa real operation ng ating vice. Masakit. Dahil yan sila Castro, never silang nakatikim ng ganyan sa mga dating Vice. Yung isa, lutang. Yung isa naman, puro dakdak. Diba? Yung isa naman, akala nasa media pa rin. Kaya, ngayon, nakatapat sila ng isang Vice President na totoo ang ginagawa, kaya masakit sila. Ganun talaga eh. Nasanay na kasi ang mga salot na yan na hindi sila pinapansin. Takot sa kanila. Itong taong to hindi. Palaban. Sobra pa. Suportado pa ng presidente. So, parang busit na busit sila. Di ba? Alright, tuloy natin! Mahina ang volume. Ewan ko kung bakit. Education is intertwined with national security. Napakahalaga. National top? Children who are patriotic. Tama doon si Vice, no? Yung ginagawa niyang intelligence is part of national security sa Department of Education. Sino ba nagrarally sa UP? Sample lang yan. In the first place, yung mga nagrarally sa UP, paaral pa ng gobyerno yan. Ano ba ang part ng gobyerno tungkol sa mga paaral na ganyan? DepEd. Di ba? So, kailangan niya makialam. No? Kaya yung sasabi ng mga salot na ba't siya nakikialam, blah, 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 rights namin to. Yun na nga, rights yung mag-rally, pero pinag-aaral kayo ng gobyerno. Ngayon, kung mag-rally kayo, magbayad na lang kayo ng sarili niyo tuition fee. Dapat ganyan talaga eh. Kapag nakita ka nag-rally sa ganyan, lalo na it's about against the government, kahit pa sabihin na natin ng government may ginagawang kalokohan, pero pinag-aaral ka ng government. Kung mataas ang pride mo, no? Kung may pride ka pa, yung mga bata ni Castro, mag-quit ka. Magbayad ka ng sarili mong matrikula. Let the other people who are in line na sila naman ang gumamit na instead of ikaw. Kaya dapat ganyan eh. Kapag may nakita na na isang estudyante na pinag-aaral ng gobyerno. Kasi ma-identify naman yan, lalo na ngayon, iba ng technology ngayon. Tanggalin agad. Ipalit yung nakapila. Yung deserving talaga. Mga walang kwenta yan, walang utang na loob. Biro mo, tatanda silang ganyan. So, paano na yan? Children who will love our country and who will defend our country. May breakdown po ba kung paano gagamitin yung money? Yung fund, breakdown po. Saan mapupunta with pondo today? Ito, dito natatawa ko. May breakdown ba kung saan gagamitin ng pera? Kaya nga, confidential fund. Di ba? Kaya pati si Vice natatawa. Pero syempre, she has to be professional. Di ba? Kaya yung reporter na yun, kung sino yung bugok na yun, sana wag SMA na yun. Pag SMA na yun, baka magalit sa akin. But anyway, ibig sabihin, breakdown ng money sa confidential. Kaya nga, confidential fund eh. Nobody's gonna find out kung anong gagawin nila sa pera kasi confidential nga. Oh my gosh, man. Someone really want to... Kung sino man mga chong na dyan, batukan nyo sa ulo. Diyos ko, para matauhan. O, yan na lang explanation ni Sara. Memorandum circular with regard to confidential funds. So, nakalatag doon kung paano. There you go. Nakalatag din doon kung paano siya i-liquidate. And by its nature, it's a confidential fund, so we cannot discuss kung paano. Boom! Ayan na naman. That's right. Maraming salamat. Yun lang yun. Isang sagot ni Vice President Sara, simple as like that. Direct to the point. Natawa lang talaga ako nung sinabi ng isa na i-breakdown daw yung pera sa confidential fund. Anak ng tete talaga. Ano ba yan? Anyway, yun nga po, ang conclusion natin dito is yung ginagawa ng ACT. They're trying to hurt
Vice President and the DepEd, no? Pero hindi na. Hindi na po ubu-ubra ang kanilang kalokohan when it comes to Vice. All I can say to you, mga Chong, is be smart. At kung magko-convince nyo, lalo na yung mga kabataan ngayon, na kino-convince pa ng mga hinayupak na yan, pag-isipan nyo mabuti. Do you think it's worth it? Yung mga napapanood dyan sa TV, sa mga like sa SM na, yung mga bumalik loob na NPA, na dating estudyante ngayon tumanda na at sila mismo nagsasabi na walang nangyayari sa kanilang buhay nung sila ay nasa NPA. Okay? Maganda raw, no? Maganda raw ang kanilang adhikain sa papel. Papel lang yan, mga Chong. Di ba? Ang tignan nyo, yung nangyayari. Ginagawa ba nila yung nasa papel? Di ba? Katulad nasa likod ko, Chong can talk. Pero hindi pala ako nagtotok. Di ba? Yun lang yun, ibig sabihin. Kaya mga Chong, ang aking lang advice is, let's support Vice President Sara's program. Alam nyo, may nangyayari sa kanyang mga ginagawa. Paunti-unti, nakikita natin ang liwanag sa DepEd. Sa VP, huwag na natin questioning yan. Automatic na yan. No? When it comes to VP's office, alam na natin na ang trabaho ni VP rito ay tuloy-tuloy na yan. Number one is satellite. No? Although may mga tumitira pa rin tungkol doon, kaya wala tayong magagawa. Yan yung mga utak-biya na hindi alam. Di ba? Pero sa DepEd, siyempre, maraming titira sa kanya dahil nga kalaban niya rito ang salot ng bayan. Di ba? Kaya sa akin lang po mga Chong, let's just support Vice President Sara. Tayo naman po dito sa ating channel na to ay pag meron naman siyang ginawa o isa sa mga constituent niya na may ginawa, siyempre magre-react din tayo. Pero sa ngayon, okay pa naman ang kanyang mga program. And ako, bumilib ako sa kanya nung sinabi niya na isa naman talaga ay hindi experience sa Department of Education o sa educational background. Abogado siya. Kaya, ang pinagagawa niyang trabaho rito ay yung mga USEC niya nasanay sa education. Nagbiro pa nga siya, nahihilo na nga raw yung USEC niya sa kakapush niya sa mga undersecretary niya sa trabaho. Siguro dahil yung mga USEC na yan nung araw, hindi sila masyadong pinupush. Pero ngayon, gusto ni Sara, everything is organized. No? Hindi pa tapos yan. Mahirap po, dalang DepEd na pag-iwanan na rin yan. Kaya good thing na nandiyan po si Vice President Sara. Okay? At least inamin niya na hindi siya well-experienced sa education, pero she is trying to learn. Wala po masama doon. Hindi po lahat ng secretary dyan ay experience agad. Di ba? Bakit yung isang secretary sa DOT na si Bautista, no? Yun, medyo close na yung experience niya, di ba? Sabi, taga-Palamun niya. Pal yan, di ba? Sa DOTR Airport, medyo close na yan. Ano pang ginagawa niya? Palpak pa rin. Di ba? Hindi ko nababagitin yung DOT, tourism, alam niyo na rin yan. Kasi grabe nangyari yan. No? Sa DSWD, ganun din. Di ba? Ngayon, si Pulpul, nawala na. Yun ang ibig sabihin. Did they ever say na hindi naman ako experienced dito? Pero I'm trying to push it to learn it? No. Si Vice President Sara lang ang nagsabi na I'm not experienced educator because that's not my background. Because she is a leader, she is a politician, she is a lawyer, but she is learning from it. And there's nothing wrong with that. Every human being will start from the bottom. Hindi niya alam agad yun, but in the long run, matututunan niya rin patakbuhin yun. Okay? Alrighty, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo ang ating comeback video. I'm pretty sure marami kayo nagsasabi bakit ngayon ka lang dumating. Pasensya na po. But magsasawa na ulit kayo sa pagmumukha ko. Okay? And again, please, subscribe nyo po ang ating bagong name channel after Alias Siga. Now it's Chong, which is Chong Can Talk. Please subscribe, like, share, at i-press nyo na yung bell notification nyo. Okay? Tayo po ay road to 400 na. Maraming salamat po sa mga subscriber at sa mga sumusuporta. Again, this is Chong and I will see you again. At katulad po sa sinabi ng ating Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. There you go. Okay? Oh my gosh, look at that. Good luck everyone. God bless.